Hello mga kabayan, kamusta na po kayo lahat? Si Mga po ito, isang OFW dito sa Canada. So welcome for another day, another vlog. Ang lamig. So finally natapos ko rin yung pagkuskus ng sasakyan kasi alis nga kami mamaya. So magiging araw-araw yung struggle yan dito pag nandito kayo sa Canada. Tuwing winter time lang naman. Kung mapapansin nyo yung sasakyan yan, cover lahat yan ng snow. So ang gagawin nyo bago kayo umalis ng bahay, bago kayo pumasok sa trabaho, kailangan nyo muna talagang tanggalin yung lahat ng snow nila. Kaya mag-a-adjust kayo ng oras bago kayo pumasok sa trabaho or pumunta kung saan man kayo pupunta. Ganyan ang trabaho namin dito. Huh? What did he said? No. What? I thought Kurt expected to date. What? No. Maybe he's just expressing but not really expecting for a date. Right, Kurt? Yeah. Oh, yeah, correct. Come on. Not that. That's okay. Come on inside. It's cold. It's freezing. I'm so sorry. Come on in. Can you adopt Cody? What? Can you adopt Cody? Baka hindi niya kaya yung pagsisigaw ko everyday. Why? Yeah, but I told him it's because of Atiki. Why? What's happening? Cody told me about his brother. Also? He said that his brother over the place. you're on my vlog. Lagot ka. Okay, that's going to be deleted. So today we're going to eat empanada, ham and cheese, and this is the maker. Say hi, Hi. Chef Mami. And This is our first try. first try kasi magtitinda kami nitong empanada. So susubukan namin today, merienda na rin ng mga bata. And then later, magkukwentuhan tayo tungkol dito sa Atlantic Immigration Program na nakita ko lang kanina sa YouTube. And mag-share lang ako ng thoughts. Hello mga kabayan and welcome back ulit sa aking YouTube channel. So kanina nagbiniganda lang kami kaya sabi ko babalikan natin yung tungkol dito sa may nag-vlog na sabi niya ang tanging option na lang daw nila or ang sinasuggest niya dun sa mga gusto pang ma-extend ng trabaho or ng stay dito sa Canada is lumipat sila ng Atlantic area. So kami mga nandito sa Atlantic, yung totoo, wala na kaming makitang option para makapag-stay. Although rare, although depende, kasi merong mga nakakuha dito ng trabaho pero May pa lang nag-a-apply na sila. So ngayon naisip ko na gawan siya ng topic or i-vlog ko siya doon sa mga nagpaplano or gustong lumipat dito sa Atlantic area. Yan, katulad ng New Brunswick, Nova Scotia, Newfoundland sa PEI. Kasi nandito ako ngayon sa New Brunswick. So baka sakaling makatulong itong vlog na to para at least may idea kayo kung posible nga ba or imposible na makakuha kayo ng chance ulit para makapag-stay dito sa New Brunswick. Pero bago yan, gusto ko muna i-share sa inyo na maraming mga seafoods plants dito. Ang daming mga trabaho dito, mostly seasonal. So yung mga naghahanap ng extension para hindi sila umuwi or matatapos na yung mga permit nila, so pwede kayong pumunta dito sa area na to. Ang kadalasang ino-offer talaga dito is yung mga seasonal na trabaho katulad ng up to 9 months. Hindi sinasabi na mismong 9 months kasi depende yung production nila. It's either 6 hanggang 9 months kasi depende yung sa product na may puproduce ng dagat sa kanila. So kung gusto nyo ng chance na makapag-extend pa, pwede kayong pumasok sa mga seafoods plants na yan. Pero syempre sa ngayon, katulad ko, nagka-countdown na ako kasi nga na-refuse yung work permit ko from March. Hinintay ko siya hanggang October. So na-refuse yung naging resulta ng work permit ko. Kaya ngayon, ang status ko is parang restoration pero naka-reconsider. Naka-apply ako ng reconsideration kaya may 90 days na ako. So advice ko ngayon sa inyo, naghahanap kayo ng LMIA para lang makapag-extend dito sa Canada. At yung province ng Atlantic, dito sa Atlantic area, yung tina-target ninyo. Kung LMIA,
mahihirapan po kayong maghanap. Kasi nanggaling na ako ng PEI 3 days, 2 nights. Naghanap kami ng LMIA doon. And unfortunately, wala silang LMIA na maipoprovide sa ganitong panahon. Siguro by the end of December or mga January, meron na po yan. Pero depende pa rin yun sa mga empleyado nila or sa mga na-hire na nila ng advance na ibibigay nila yung LMIA sa kanila. Kasi katulad nung mga nirecommend ko, ipapakita ko dito sa screen yung mga nirecommend ko na nakatanggap ulit sila ng message from the employer namin na wala kaming LMIA. Kaya malungkot. Kinancel yung pagtanggap sa kanila although nagbiyahe na sila from airport or nagbayad na sila ng carpool or ng taxi pupunta doon sa opisina. Pero ang ending kinancel kasi nga wala pang LMIA ngayon dito sa Atlantic area. So sa Nova Scotia naman, kasi nabanggit din niya, sa Nova Scotia nag-email na rin po sa akin ang Eden Valley. So ang Eden Valley is kilalang kilala natin yan pagdating sa Nova Scotia. Isa yan sa mga nagbibigay talaga ng PR pathway, yung Eden Valley. So unfortunately, kahit na nag-post sila sa Indeed, sa website nila na may LMIA na available na sila, nag-email pa rin sa akin. Yan ang email. So basahin nyo na lang. So wala rin silang available na LMIA sa ngayon kasi ang kailangan nila is yung makakapag-start na kagad ng trabaho. So sadly, wala rin sila. So sa Newfoundland, may mga tropa tayo dyan. Nandiyan na sila nagtatrabaho ngayon. So naswertihan sila kasi maaga silang nagbaka sakali at lumipad papunta ng Newfoundland. Nakakuha sila ng LMIA. So kasamaang palad kasi hindi pa naman lumalabas yung refusal ko nun. Hindi ako naisama. Dahil nga confident na ako na lalabas yung resulta ng work permit ko na magkakaroon ako ng chance makapag-stay sa company. Well, to cut the story short, para sa lahat ng mga nagbabaka sakali, para sa lahat ng mga umaasa na ito yung hope nyo to extend your stay, na lumipat ng province dito sa Atlantic, isa lang masasabi ko sa inyo, kung naka-open work permit po kayo, napakaswerte ninyo. Kasi ang daming hiring dito na ang kailangan nila is immediate na makakapag-join sa kanila kasi wala pa silang LMIA. Ngayon, yung mga company na napuntahan ko, na napag-interviewhan ko mismo, meron silang mga slot or meron silang mga hiring na kakailangan sila ng tao. Katulad nung pinost ko last 3 weeks ago, na-interview ako on the spot kung ako is open work or PR. Start na ako on the same day. Kaya naman kung ako sa inyo at open work kayo ngayon, pwede kayong lumipad dito para maghanap ng trabaho. O pwede kayong mag-travel kung by land, malapit lang kayo. Marami po kayong mahanap na trabaho dito. Kaya mag-comment ka, baka sakali no, na mai-send ko sa'yo sa Facebook ko na lang. Mag-comment ka, isi-send ko sa'yo kung ano yung mga trabaho na merong PR pathway dito sa New Brunswick na mga napuntahan ko na posibleng pwede kang ma-hire kung naka-open work permit ka. So, yung sinabi ni Kabayan, napakaswerte siguro yung kaibigan niya na nandun sa Nova Scotia or nandito sa New Brunswick, baka naka-open work permit po yun. Pero kung naghahanap kayo ng LMIA sa panahon ngayon, sobrang hirap. Sobrang hirap. At bukod pa dyan, kahit na meron sila mga PR pathway or nakapasok na sila dun sa company na pwedeng magbigay sa kanila ng bridge for PR, ang dami pong naka-line up. So, priority yan kung sino yung mga nauna nilang mga empleyado. Kahit sabihin pa ninyo na nakapasok kayo dun sa company, maghihintay pa rin po kayo ng turn ninyo bago kayo i-process ng PR. Baka sakali na na matulungan kitang i-guide kung nandito ka na sa New Brunswick. Sasabihin ko sa iyo kung ano yung mga company na pwedeng mag-absorb sa iyo, na pwede mong applyan para para magkaroon ka ng pathway for PR. Kasi may dalawa akong tropa, mag-asawa sila eh. So hingin ko lang yung permiso nila. I-share ko sa inyo
yung naging karanasan nila dito sa New Brunswick. I-share ko sa inyo once na nakakuha na ako ng approval ng dalawang ang tropa ko. Kasi medyo masalimut yung pinagdaanan nila kaya papaalam ko muna sa kanila. Then i-share ko sa inyo kung ano yung pinagdaanan nila hanggang sa makapasok sila ngayon sa merong PR pathway. So yun lang, kung hindi ka pa nakakapag-subscribe kabayan, mag-subscribe ka na and thank you for watching. Sa lahat nga pala ng patuloy na sumusuporta, mabuhay po kayong lahat. Yung mga hindi ko nare-replyan na comment, pasensya na po kayo. Yung totoo kasi, more than 30 days na lang ang validity ko para mag-stay dito. So, kung medyo nagiging rough yung yung mga comment ko or medyo hindi ko napapansin yung ibang mga nagsasuggest, pasensya na kayo kasi iniisip ko kung paano ko sila iiwan ngayon dito, kung ano yung setup nila, kung kailangan ko bang ayusin yung kwarto para mapaupahan yung kabila. And at the same time, kailangan ko rin magbalik ng ibang mga liabilities. And yung uuwian ko, although bahay naman na siya, siyempre iniisip ko kung para hindi na nila ako alalahanin sa badala. Yun, maraming gumugulo. And doon sa mga nagsuggest nga pala sa akin na sabi niya, keep mag-upload ka lang, sayang din naman yung views, yung revenue. Magkaroon ba ng views or wala at mahalaga, tuloy-tuloy lang yung monetization ng YouTube kasi magiging malaking tulong sa akin to pag nakauwi ako ng Pilipinas. So for now, yun lang. Maraming salamat and God bless you all. Lapit na ang Pasko. Salamat.